A day in work. What's up sa inyo mga ka-inchik? Ako to, si Nix. So ganito pala yung ginagawa namin sa pagpasok namin araw-araw. So syempre magwawalis muna kami. Pagtapos namin magwalis ay magmamap muna. Eto, kita nyo naman, napakaganda pag nalilinis ang workshop nyo bago kayo magtrabaho. At kita nyo, ginagawa ko pala dito, minamap ko lang ng pa-zigzag-zigzag. At yun, nakikita nyo parang na floor wax. At eto, natapos na kami. Syempre sa taas naman kami ng lifter namin. So ito pa lang yung lifter namin kasi under the renovation pa yung workshop namin. So eto, basta enjoy nyo lang yung trabaho nyo para hindi kayo malungkot. Siyempre, pagtapos nun, papogi-pogi na, kahit hindi naman pogi. So, meron na pala kaming first client dito. Baling ginagawa namin is basic PMS lang. Kasi ito yung first PMS niya. So, ito, nagsuot na ako ng gloves at nag-top up na rin si Bossek ng fluids. So, ayan, tinanggal ko na yung mga cuff ng nut. At ito, hinangin ko na rin yung mga gulong. So, nilagay pala naming hangin dyan is 36. Yan yung standard. Bali, front and rear na po yun. So, eto. Pagkatapos nyan, bali, ginamitan ko na nga pala ng impact wrench para mas mabilis ang pagtanggal sa mga gulong. So, ayan, inuna ko sa likod, tapos paharap. Ayan, bali ako nag-i-impact si Bossek na nagtatanggal sa mga gulong. So, pagkatapos pala nun, eto, tinanggalan namin yung brake caliper para malinis na namin yung brake pads. Bali, ginamit pala namin tools dyan is 17 na combination tapos 10mm na socket wrench. So, pagkatapos pala namin tanggalin, eto, nilihan na namin para matanggal yung mga kalawang para malinis namin na maayos ang kanyang brake. So, eto, ayun na. Ililihan na namin para matanggal yung mga excessive na dumi sa brake pads. So, ayun, pumunta naman kami sa likod. Ito naman yung nilinis namin. Bali, yung dito sa likod pala is ginamit namin is 19 na box wrench. Tapos, 10mm din na socket wrench. So, ayun. Bawat pala pagtanggal namin ng brake pads dito, chine-check namin kung may mga leaks ang kanilang mga fluids. Yung mga daloyan ng brake fluids. So, ayan. Para yung trabaho is minsanan na lang. Siyempre, titignan na rin namin yung sa mga shock absorber niya. Bali, harap likod yan. Sine-check natin yan. So, pagkatapos pala natin nalinis, ayun, ibabalik ulit natin yung mga gulong. Bali, pagkatapos pala na ibalik yung gulong, kumuha na rin ako ng impact dito. So, ayan. Habang ini-impact ko pala to, si Bossek naman ay nire-retighten niya sa under chassis para maiwasan kung may lagutok o kalampag ang kanyang under chassis at para ma-check na rin kung mahigpit lahat ng kanyang nut. Ito yung mga bolts syempre. So dito nag-double check ulit ako kung may leak yung mga hoses niya. So ayan, pagkatapos ng ma-check lahat ng under chassis, binaba na namin. Dito chinek na namin yung mga ilaw, headlights. So ayan, at nag-retighten na rin pala kami sa kanyang gulong para maiwasan ang aksidente. So yun lang, salamat.